Matapos makapagpaalam ni Jerry na pinadalhan pa ng ulam ni Aling Glenda, na unang naligo si Emmet. Mabilis itong magbihis. Bago pa tumungo sa banyo at naligo ng dalaga, nagsabi itong hihintayin na lang siya sa labas ng silid. Samantalay, makailang ikot ang ginawa na ni Micaela sa salamin, ngunit hindi pa rin niya mapagdesisyonan kung pinal na ba ang ayos niya. Pula ang suot niyang balloon skirt na tinernohan niya ng puting sleeveless na pang-itaas. Bagamat litaw ang mapuputing balikat, konserbatibo pa rin tignan dahil may kataasan ang neckline, ni hindi nga pinasilip ang bawat collarbone. Tinirintas niya sa isa ang lagpas sa balikat na buhok. Pulang manipis na laso ang pinang-secure sa braid. Dahil nakita niyang simpleng pulang polo shirt lang ang suot ni Emmet, blue jeans at itim na low-cut sneakers, naisip ng dalagang simplihan lang ang ayos, baka kasi mailang ito. Pinili ng dalaga ang gamunggong gold heart earring. Yun lang ang aksesorya sa katawan, hindi siya nagrelo. Nagpahid ng manipis na pulbo sa muka, nag-apply ng pale pink na lipstick. Pagkuway, nagwisik ng pabango sa pulsuhan sa likod ng tenga. Naglagay ng panyo sa bulsa at maliit na wallet. Hindi niya gustong maghawak ng kung ano-ano ngayon o kahit gumamit ng shoulder bag. Nais niyang ang kamay lang ni Emmet ang kanyang mahawakan sa date na to. Muling pinagmasdan ng dalaga ang sarili sa full-length mirror. Bago tinungo ang shurak sa sulok, isang flat na sandalyas ang sinuot, kulay itim. Saglit siyang napatingin sa kamang may ilang damit na nakalagay. Saka na lang niya iyon aayusin pagbalik niya. Alam niyang naghihintay na kasi sa labas si Emmet. Pahakbang na siya patungo sa pinto nang may kumatok. Sinabi niyang bukas. Sumilip ang lalaki. Okay ka na? Tanong nito. Sinabi niyang oo. Saka lang ito tuluyang pumasok sa loob. Saglit siyang pinagmasdan. Walang salitang lumabas sa labi nito. Ngunit matamis naman ang pagkakangiting nakapinta. Sa mga mata nito, nababakas ang paghanga. Okay lang ba? Nako-conscious na tanong ng dalaga. Isang pagtango lang ang sinagot ni Emmet bago lumapit sa kanya saglit. Hinalikan siya sa pisngi. Huwag kang magdala ng wallet, ng pera. Anito na kinakunot ng noo ni Micaela. Ako naman yung nagyaya so ako ang daya. Tipid nitong sagot. Akmang bubukas ang labi ng dalaga ngunit maagap siyang pinigil ng lalaki. Please, anito pa. Sumusukong kinuha niya sa bulsa ang maliit na wallet, initsa sa kama. Hindi na pinakawalan ni Emmet ang kanyang kamay, sabay silang lumabas ng pinto. Sumakay sila ng jeep. Wala namang gaanong tao dahil linggo at patay ang oras, 3:00 ng hapon. Maluwag ang loob ng sasakyan. Sandaling binitawan ni Emmet ang kanyang kamay dahil malayo ang agwat nila sa ilang nakaupo. Kusa itong tumungo malapit sa driver. Nagbayad ng pamasahe bago muling bumalik sa kanyang tabi. Napansin ko, hindi kayo nag-jeep ni Jedy. Bukas ni Emmet, nakinatingin ng dalaga sa lalaki mula sa pagtanaw sa labas. Hindi naman, nagtatricycle kaya kami. Depensa ni Micaela. Kapag pumupunta kayo sa palengke, oo. Malapit lang naman dito yun. Anito pa na kinakibit niya ng balikat. Gustong sabihin ng dalagang mas ayos ang taxi kasi hindi mainit. May aircon. Huhulas ang makeup nila kapag nag-jeep sila at malilate sa opisina dahil maraming hinto ang jeep. Ngunit alam niyang hindi siya mananalo. Love, sana kahit simple lang tong date natin, sana ma-enjoy mo. Kung hindi mo gusto yung mga mapupuntahan natin, sabihin mo agad para hindi na maulit sa susunod. Ayoko sa lahat kasi yung napipilitan o pinipilit. Isa pa pala, pag may hindi ka gusto o nais mong baguhin ko, pag-usapan natin. Kung hindi naman ikakasama ng pag-a-adjust, bakit hindi? Bulong ni Emmet sa kanya na kinatango ni Micaela. Ako din, pag may hindi ka gusto sa ugali ko o sa gawi sa hinaharap, sabihin mo rin sa akin. Pag-usapan natin. Anang dalaga, sa lalaking bagamat hindi sumagot, hinigpitan ang pagkakasalikop lang ng kanilang mga kamay.
Nang marating ang destinasyon, nagtaka si Micaela na una itong bumaba ng jeep. Nang sumunod siya sa pagbaba, nakaabang ang nakalahad nitong kamay. Inabot niya iyon, hindi niya mapigil ang mangiti. Una silang nagtungo sa simbahan, kalahati na ang misang naabutan. Patapos na ang homily. Dahil linggo, maraming tao sa loob, ngunit may ilang taong nakaupo na nagsitayo. Dahilan upang makaupo silang dalawa. Nang matapos ang misa at nagbibendisyon na ang pare ng holy water, maraming taong nagsitayuan na, kanya-kanyang alis, hipo sa santo at pagmamano sa may edad na pare. Tumayo na rin si Micaela, napatingin sa kanya si Emmet dahil hawak nito ang palad niya. Hindi pa tayo aalis? Nililitong tanong nito sa lalaki. Saglit napakunot na si Emmet, napaupo naman ulit ang dalaga. Hindi naman natin nakumpleto yung misa. Uuli tayo, para buo. Anito na kinapula ng mukha ni Micaela. Hiyang-hiya siya. Paano'y nasanay siya lalo kung kasama si Jedy na hindi nakakabuo ng misa, kung kalahati na itong maabutan. Minsan naman kung saan sila nakaabot, yun lang din ang hihintay nilang part ng misa tapos saka sila aalis. Parang sa panonood ba ng sine, kung saan parte na abutan, dun din nila lalayasan. Pinaling na lang ni Micaela sa paligid ang paningin. Ginala ang mata upang iwasang masalubong ang mata ni Emmet na sa altar naman nakatutok ang atensyon. Dating sakaristan ata ito. Nagkasya na lang ang dalaga sa panonood ng ilang pamilyang nagpapakuha ng larawan sa altar, sa ilang nagpapahid ng panyo sa mga palid ng santo, sa ilang taimtim na nagdadasal dahil hindi pa umpisa ang susunod na misa. Nang magnakaw siya ng sulyap sa lalaki, nakita niyang nakapikit ito. Parang gusto niya tuloy malusaw sa kahihiyan. Parang sawari ba niya? Nakatisod siya ng lalaking hindi man masasabing perpekto ngunit pinapahanga siya. Nasosorpresa siya sa katangian taglay na bihira na sa mga panahon ngayon. Nang mag-umpisa ang misa, hindi na nagsalita si Emmet. Pansin niya, tutok ito sa homily. Hindi niya naririnig na sumasabay sa pagkanta ngunit nang lingunin niya, kumikibot ang bibig nito, sumasabay sa tahimik na paraan. Napilitan tuloy siyang makinig na rin sa misa at namnamin ang mga salitang binibitawan ng pare. Kinalabit siya ni Emmet maya-maya. Inabutan siya ng 20 pesos. Ninusong ilagay niya sa basket na hawak nang lumilibot at humihingi ng donasyon. Nang dumating ang Peace Be With You part, binati siya ng lalaki at hinalikan sa pisngi. Binitawan lang ni Emmet ang kamay niya nang matapos ang misa at nagpalakpakan sila. Bago niyaya siya ng lalaki na lumapit sa pareng nagwiwisik ng holy water. Nakangiti siyang nagpatangay sa kamay nito. Bago sila lumabas ng simbahan, saglit sinulya pa ni Micaela ang dambana ng mahal na birhen. Piping nagpasalamat sa pagdating ni Emmet sa kanyang buhay. Uy, fishball! Hindi mapigil ang wika ni Micaela habang naglalakad sila palabas ng simbahan. Tara, yaya sa kanya ni Emmet patungo roon. Saan tayo pagkatapos nito? Tanong ng dalaga habang tumutusok ng fishball. Kain tayo sa paborito kong pansitan tapos napanood mo na ba yung Charlie's Angel? Nakita ko kasi sa dyaryo, showing nung nakaraang araw. Maganda raw yung review. Sagot ni Emmet. Saglit na alala ni Micaela na niyaya nga pala siya ni Jedy panoorin yon. Kasama kasi sa pinikula ang iniidolo nitong si Drew Barrymore. Tiyak na magtatampo ito kung sakali ngunit gusto niya ang suhestyon ni Emmet. Ito ang first movie na papanoorin nila. Bahala na. Nabasa ko nga, maganda raw. Sige, panoorin natin. Dinala siya ni Emmet sa bukas at mataong kainan. Bago pa sila nakapasok, napalunok ng laway si Micaela. Paano'y nakakagana sa ilong ang samyo ng pagkaing niluluto. Bagamat kita ang malinis na kusina, nahahadlangan naman iyon ng salamin. Kita niya ang hindi lalagpas sa 4 na lalaking kumikilo sa loob ng kusina. Bagamat pawis, malinis tignan ang mga ito sa puting t-shirt, itim na apron at itim na pantalon.
May kanya-kanyang towel sa leeg at naka-hairnet ang mga ito. Namangha si Micaela sa mga kawang nakasalang sa kakalanan. Siguro'y napakainit sa loob niyon. Ngunit sa nakikita niya, may 5 malalaking exhaust fan na nakahilera sa bandang itaas ng pinakakakalanan. Mukhang kahit paano napapalitan ang mainit na hangin. Walang server, self-service. Ngunit may isang lalaking tumutulong sa pagdadala ng pagkain sa mesa ng mga customer na babae o matanda. Umaalalay pa rin. May isang babae sa pinaka-counter kung saan dun din lumalabas ang pagkaing isi-serve. Dito nakapila ang mga taong bagong dating upang umorder at magbayad, tapos ay may ibibigay na table number. Tatawagin na lang kapag handa na ang pagkain. Inaasahan ni Micaela na labis ang init sa loob, ngunit hindi naman. Paano'y hindi rin mabilang ng dalaga ang ilang siling panapanay ang biling. Idagdag pang open ang kabuuan ng pansitan, kaya walang hanging nakukulob. Iginiya siya ni Emmet sa gitnang bahagi ng kainan kung saan nakahilera ang pangdalawaang lamisita. Sinabing maghintay na lang siya roon bago tinanong kung ano ang gusto niya. Saglit na patingin ng dalaga sa natatapetihang bulaklaking telang lamisita. Walang kahit anong cardboard na kinalilistahan ng menu o kahit munting flyers man lang. Tinuro ni Emmet ang nakadikit na menu board sa itaas na bahagi ng pansitan kung saan nakapila ang mga tao at nakatingala rin roon. Patay mali siyang tinuro niya ang nauunang produkto sa hanay. Serving ng kalahating plato ng pansit, chop suey at kanin. May soup na. Tapos pwede kang mamili ng drinks kung orange juice, iced tea o soft drinks. Tumango si Emmet, tinanong ang panghimagas niya. Otomatikong naghanap ang kanyang mga mata. Halo-halo, mais konyelo, leche plan o maha blanca ang pagpipilian. Halo-halo ang napili niya. Tumango si Emmet at sinabing hintay lang siya saglit bago ito tumalikod at pumila. Ginala ni Micaela ang paningin sa paligid. Maraming tao ngunit may nababakanting lamisita naman mayat maya. Sa dulong bahagi ng kainan, may comfort room na pandalawahang tao. May malaking karatula sa gilid na nagsasabing may upuan at lamesa pa kapag umakyat sa nakaabang na staircase. May ilang umakyat roon. Hindi naman sila maselang mag-iina sa lugar na kakainan. Ang habol talaga nila yung sarap ng pagkain. Kaso nga'y mahirap sa kanilang makatsyempo ng kainang masarap talaga ang hinahandog na produkto. Sa tatay niya at sa mama niya, nakasanayan na kumain sa may sinasabing restaurant. Hindi dahil mahal o maganda ang lugar. Secondary reason lang yon. Hindi rin naman sa pag-aano, marahil maraming kainan tulad nito na masarap naman talaga ang pagkain. Ngunit hindi nga sila makatsyempo noon pa. Kaya nasanay na lang sila sa may sinasabing restaurant kumain. May kamahalan man, ang mahalaga talaga yung pagkain. Sa tingin ni Micaela, maraming alam si Emmet sa ganitong kainan. Isa pa, may panlasa si Emmet na hindi biro. Tanda na alam nito ang masarap o hindi. Marunong magtimpla, kaya nga ito ang nagluluto sa kanila. Hindi siya dadalhin ito sa lugar na iyon kung hindi masarap ang pagkain. Natuwa siya sa isiping iyon. Hindi kasi sila palagala ni Jedy, kaya hirap rin silang makahanap ng matinong kainan. Isa pa'y mai-introduce na niya sa mama niya ang ibang lugar naman bukod sa paborito nitong Japanese resto. Isa sa napansin niya kay Emmet, streetwise ito. Alam ang lugar, ang diskarte kung nasaan, at higit sa lahat alerto sa paligid. Mapag-obserba rin sa tahimik nitong paraan. Nang bumalik si Emmet, dala na nito ang order nila. Ang bilis naman, namamanghang wika ni Micaela habang pinagmamasdan ang nilalapag ni Emmet na tray sa lamisita. Napalunok siya nang muling malanghap ang mabangong luto ng pansit. Malalaki ang hiwa ng kikiam, fishball at ilang hipon at baboy na sahog. Hindi pa kasama ang half-cook na mga gulay. Iyon ang gusto ng dalaga. Hindi lamog ang mga gulay sa sahog. Naglaway si Micaela.
lalo ng pataka ng kalamansi ni Emmet ang pansit bihon. Saglit nitong inayos ang mga pagkain, tapos ay tumayo, binalik sa counter ang tray na dala. Kumuha ron ng tinidor na nakababad sa stainless na timba. Umuusok ang tubig na kinabababara ng mga kubyertos. Muling binalik ni Micaela ang mata sa nakahain na pagkain. Ang plato ni Emmet may 8 piraso ng lumpiang Shanghai, kalahating platong pansit, kanin at minudong ulam. Mabigat sa tiyan. May supa, 2, papaitan at sinigang na may laman rin. Hindi malaman ni Micaela kung ano ang uunahing kutsarain. Nang umupo si Emmet sa tabi niya, saglit itong nag-sign of the cross. Napagaya rin siya, isa sa mga gawing nakikita niya lagi sa lalaki. Sigurado na siya sa Kristan ito dati, tumiwalag lang. Naghalo ito sa maliit na platito ng toyo, ketchup, katas ng kalamansi, saka hinalo. Bago dinampot ang isang Shanghai, sinawsaw roon at inalok sa kanya. Pasubo. Hindi na nahiyang kagatin iyon ng dalaga. Namilog ang mata ni Micaela ng manguya bago tuluyang kinuha ang hawak nitong Shanghai. Tinuloy ang pagkain. Nangingiting kumain na rin si Emmet. Nagsalo sila sa mga plato ng isa't isa. Isama natin si Mama at saka si Jetty dito minsan, ani Micaela na sinang-ayunan naman ni Emmet. Saglit pa silang nag-usap matapos magpababa ng kinain. Hindi niya maiwasang pagmasdan ito na nililigpit ang ilang platong pinagkainan nila. Maayos na pinagpapatong-patong. Gamit ang tissue, dinampot ang ilang kanin na nalaglag sa tapete. Habang sumasagot sa kanya sa ilang tinatanong o sinasabi niya. Pasimpleng luminga si Micaela sa ilang lamesang may nakakalat na pinagkainan nang matapos ang mga taong umupo roon. Bago tinapon muli sa lamisitang inuuko pa nila. Bakit ba hindi na siya nasanay pa? Mula sa mga damit nitong maayos na nakatupi at nakahanger sa closet, hanggang sa gawin nitong paglilinis ng mga ginagamit sa pagluluto. Hindi pa kasama ang kalinisan nito sa pananamit. Kahit hindi naman mamahalin o signatured ang brand, maayos na nadadala naman. Dapat hindi na siya namamangha pa. Saglit niyang naalala ang mga damit na iniwan sa kama. Aayusin niya agad iyon pag uwi nila. Nang matapos ito sa ginagawa, nagpaalam ang dalaga upang maghugas ng kamay. Sa wash area sa gilid ng counter pumunta. Nang maalingunan niya si Emmet, nasa likod na niya ito. Hinihintay siyang maghugas ng kamay. Sumunod ito matapos iabot sa kanya ang panyo ng lalaki. Doon siya pinagpupunas. Nang ito naman ang matapos, kinuha sa kanya ang panyo. Bago sila umalis, saglit itong nag-thank you sa babaeng nasa counter at sa katabi nitong lalaki na abala sa ginagawa. Nagtaas ng paningin ang dalawa. May pamilyar na ngiting sinukli kay Emmet na tila ba hindi ito ang unang beses na kumain roon ng lalaki. Sumagot rin ng thank you. At muli, magkahawak kamay na nilisan nila ang lugar na iyon. Ang nakuha nilang pwesto sa pinakasulok ng sinehan ay ang balcony. Maraming tao ngunit sa awa ng Diyos, nakakuha pa rin sila ng upuan bago pa mapuno. Busog pa siya, ngunit bumili si Emmet ng popcorn at 2 inka na soft drinks. Sakto paumpisa pa lang. Sumandal siya. Kinomportable ang sarili. Gumaya si Emmet. Hinilig niya ang ulo sa balikat nito. 2 kamay naman na ginagap ang kanyang palad ng lalaki. Masyado siyang naaliw sa palabas. Nakakatawa kasi. At iba rin ang action. Maganda rin ang twist. Kaya nang mag-end ng credits, nagulat pa si Micaela. Nagtayuan ng ilang manonood, ngunit may iba na mag-uulit ng palabas. Tara? Tanong na Emmet sa kanya na kinatango niya. Sa huling sulok ng balcony, nasulyapan pa ni Micaela ang isang pares ng magnobyong abala sa isa't isa. Nagyayakapan. Kahit nagliwanag na ang paligid, tila hindi alintana ng dalawa. Dahil maraming tao, papalabas sa exit, pinili ni Emmet na hintayin nilang lumuwag ang daan.
mahirap na rin daw. Sa mga ganitong pagkakataon kasi, sumisimple ang mga snatchers at manyakes upang makadukot ng wallet o manghila ng alahas at makahipo sa mga babaeng nakikisabay sa paglabas. Sa pag-aantabay nila, muling nagdilim ang paligid. Nagumpisa ang ilang trailers ng bago at coming soon na movie sa big screen. Nang akayin siya ni Emmet palabas ay pinigil niya saglit ito. Kahit madilim, naaninag ng dalaga ang pagkunot nito ng noo. Nagtataka. Halikan mo ko, mabilis lang. Pili ang hiling niya sa natawang lalaki. Hinatak siya nito sa tabi upang hindi makaagaw masyado ng pansin. Saglit luminga, bago binigyan siya ng mabilis, ngunit pasang halik sa labi. Naabutan nilang may bisita si Aling Glenda, ang landlady na kasalukuyang kasalo nito sa hapag. Dahil kapwa walang suot na relo, napatingin si Micaela sa orasang pandingding. Magka-alas 8 na ng gabi. Marami pang natirang kare-kare na dinagdagan naman ng pritong baboy ni Aling Glenda. Dahil busog pa, hindi na kumain ng dalawa, ngunit dumulog sa hapag upang samahan ng dalawang magkasing edad na babae. Ito ang unang beses na nakita ng magnobyo ang landlady. Na sarap sa ulam na luto ni Emmet. Tumatanggap ka ba ng paluto, iho? Magbe-birthday na kasi ang asawa ko sa katapusan. Kahit 2 putahe lamang ang ulam. Kung maaari sana isa roon kare-kare. Ganito din sana, hindi tipid sa sangkap. Bahala ka na sa presyo. Hiling ni Aling Inden na landlady habang kumukuha pa ng ulam sa may kalalimang malokong. Hindi naman nagdalawang isip ang lalaki. Pumayag habang umiinom ng tubig na dinulot ni Micaela. Saglit pang nagkakwentuhan. Matapos kumain, nagpababa ng kinain ang bisita ni Aling Glenda. Nang nasa salas naman, dinulutan ng dalaga ng kape ang dalawa. Inako na ni Emmet ang pag-uurong. Tila napasarap ang kwentuhan ng dalawang nagkahulihan ng loob sa sandali ng panahon ng pagkakakilala. Kung hindi pa napatingin si Aling Inden sa orasan, hindi pa magpapaalam kay Aling Glendang nagulat rin sa paglipad ng sandali. 10:30 na. Hinatid ni Aling Glenda ang matanda sa gate nang sa wakas ay magpaalam ang landlady. Nang pumasok sa loob, naabutan niya ang magnobyong prenteng nakaupo sa sopa. Nakasandig ang kanyang anak sa balikat ni Emmet. May pinagkukwentuhan ng dalawa. May pasok pa kayo bukas, magsitulog na kayo. Utos ng ginang. Hindi kaagad kumilos si Micaela. Gayon din si Emmet. Naupo ang ginang sa pangsolong upuan. Pinagmasdan ng dalawa. Mandi, may naalala bago nilipat ang mata kay Emmet na nilalaro naman ang ribbon sa dulo ng buhok ni Micaela. Emmet, ano kaya kung magkarinderya tayo sa garahe? Suhestyon nito. Kapwa lumipad ang mata ng magnobyo sa ginang. Ang totoo, noon ko pa ito naisip at naisabihin sa'yo mula nang matikman ko ang luto mo. May potensyal ka eh. Subukan mo lang. Nasa sayo naman yan. Pag-isipan mo. Kung gusto mong subukan, magsabi ka sa akin. Anang ginang na tumayo sa pagkakaupo. Nagpaalam na sa dalawa na matutulog. Suwestyon na hindi pinilit ng ginang na obligahin na magdesisyon agad ang lalaki. Nakinalaki ng mata ni Micaela habang sinusundan ng tingin ang inang alam niyang dominante at isa sa ugali ay pag may naisip o nais gawin, gustong magkaroon agad ng katuparan. Gusto, aksyon agad. My God! Hindi maiwasang bulong ni Micaela na kinabahala ni Emmet. Base sa pagkakakunot ng noo ng nobyang sa pintong sinarado ng ginang pa rin nakatingin. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Binigyan ka niya ng choice. Hindi ka niya pinilit o hindi siya nagdemand ng ora-oradang sagot mo? Tanong ng dalaga sa tumangong lalaki. Magpapamisa ako bukas. May hima lang nangyari eh. Naiiling na wika na lang ni Micaela.